Baha sa bayan ng Agoo, La Union. Posibleng abutin pa raw ng hanggang 5 araw bago humupa. Pagkalat ng sakit gaya ng dengue, pinangangambahan ng mga residente. Level ng tubig sa Lamesa Dam, bumaba na, pero mahigpit pa rin binabantayan ng Pag-asa. Pambansang Gamao Manny Pacquiao, nagbitaw ng mga palabang mensahe laban sa bumibisitang si Juan Manuel Marquez. Pagpapataw ng 12% VAT sa toll, tuloy na sa Oktubre. At Kapuso star si Richard Gutierrez at Lovie Poe, nagde-date nga ba? Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Patuloy na makararanas sa mga pagulan ng ilang bahagi ng Luzon ngayong araw. Paliwanag ng Pag-asa bunsod dyan ng hanging habagat na nakakaapekto sa western section ng Luzon. Ang Metro Manila ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan. Kahit walang bagyo, pinag-iingat pa rin ng Pag-asa mga nakatira sa mababang lugar laban sa flash flood at landslide. Posibleng abutin pa raw ng hanggang 5 araw bago tuluyang humupa ang baha sa Agoo, La Union. Kaya naman pinangangambahan ng mga residente ang pagkalat ng sakit tulad ng dengue. Narito ang report ni Dante Perelio. Hanggang hita pa rin ang baha sa ilang kalye ng Barangay San Roque sa Agoo, La Union. Ang mga taniman ng palay, nagmistulang dagat. Umapaw rin ang mga palaisdaan. Ang mga residente nga, bangka na ang ginagamit sa transportasyon. Hindi na nabawi yung punan. Wala nang kabuhayan. Logi na. Ang San Joaquin Elementary School, mag-iisang linggo nang walang pasok. Hanggang binti pa rin kasi ang tubig. Wala pang katiyakan kung makakapagsimula na ang klase sa susunod na linggo. Kung bababa daw po yung tubig, papasok na po daw kami sa Lunes. Sa Lunes. Namimiss mo na ba mag-aral? Opo. Nagiging catch basin daw ng tubig mula sa bundok ang mga barangay ng San Roque, San Manuel, San Isidro at San Nicolas. 3 hanggang 5 araw bago pa raw humupa ang baha kung hindi uulan. Pinangangambahan tuloy ng mga residente ang pagsulpot ng mga sakit. Tulad niyan, yung tubig, yung mga lamok nasa ano lang. Dami ng lamok yung nakakapasok sa kwarto eh. Para sa unang balita, Dante Perelio reporting. Bagamat bumaba na po ang level ng tubig sa Lamesa Dam sa Quezon City, mahigpit pa rin itong binabantayan sa posibleng pag-apaw kung muling bubuhos ang malakas na ulan. Kahapon ng umaga po kasi tumaas sa 80.13 meters ang level ng tubig sa dam na malapit na sa spilling level. Kaya agad itinaas ang red alert status. Pero kaninang alas 3 ng madaling araw, bumaba na ito sa 80.9 meters. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad sa mga komunidad malapit sa Tulyahan River na laging maging alerto. Kaugnay po ng balitang yan, makausap na si Dr. Susan Espinueva ng Pag-asa. Good morning po, Ma'am Susan. Yes, good morning, Igan, at sa ating mga televiewers na tagapakinig. O, kamusta na ngayon Lamesa Dam? Pababa na, Igan. Good Okay. news, pababa na. Nasa 80.08 meters na siya ngayon. And ang pinakamataas niyang na-attain na level ay 80.12, 80.12, which is just 3 centimeters ng 80.13, 80.15 kasi ang spilling or overflow level niya is 80.15. Opo. So hindi tayo Ito po nagpalabas. ay nangyari kahapon, yung 6 a.m. kahapon, yung 80.12. Hindi tayo nagpalabas ng tubig. So hindi ho siya umapaw, Igan. Oo. Kasi wala namang gate ang lamesa, so hindi siya umapaw. Hindi siya umapaw. At gaano ba kalaking rain volume ang kailangan para umapaw yung tubig dyan sa dam? Ay, konting-konti na lang sa level niyang yan, mga moderate rain, mga 30 millimeters per hour siguro, aapaw na ito eh. Pero ang good news is, although may mga pag-ulan or pag-ambon, hindi na kasing tulad na malakas gaya ng dati. Oo. Yung ibang dam natin, Ma'am Susan? Well, dito sa Ipo Dam, nasa 99.93 siya as of this morning. So, pababa na rin ito.
Ito namang Angat Dam, nasa 207.38. Yung San Roque, medyo malaki-laki pang deficit and pantabangan. Yung Magat ay nasa 191, which is more or less okay kasi nagbawas siya nitong dumaan si Tropical Typhoon Juaning Okay. At least, maganda balitang bumababa na yan, Ma'am Susan. Maraming salamat po. Good morning. Good morning, Okay. Dr. Susan Espinueva po, ng Pag-asa. Samantala, Mount Balimpuyo sa Olongapo City ininspeksyon ng Mines and Geosciences Bureau. Kasunod ng pagdausdos ng mga dambuhalang bato sa mga bahay na ikinasawi ng mag-ina. At ayon sa MGB, controlled blasting o pagpapasabog sa bato ang isa sa mga nakikitang paraan para matanggal ang panganib. Naritong report ni Julius Segovia. Ngayong tuloy-tuloy ang buhos ng ulan sa Olongapo. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau ng DENR, lalo raw naging delikado ang naiwang tipak ng malaking bato sa tuktok ng Mount Balimpuyo. 2 buhay ang kinitil ng mga dambuhalang batong dumausdos sa mga bahay noong Martes. Kasama natin ngayon yung mga taga-MGB ng DENR at ilang kinatawan mula sa Local Risk Reduction and Management Office ng Olongapo. Pupunta tayo ngayon doon sa tuktok ng bundok para alamin yung sitwasyon. Halos mahigit na 500 daw yung baitang na kailangan natin akyatin bago marating yung tuktok ng Mount Balimpuyo. Ang bahagi nito ang bumigay at gumulong na parang bola. At ayon sa MGB, controlled blasting o pagpapasabog sa bato ang isa sa mga nakikitang paraan para matanggal ang panganib. Posible po na mangyari kasi po hindi po natin nga masasabi kung kailan bibigay yung bato kasi po ang pinag-usapan natin is geologic time or yung pong time frame na hindi naman natin masasabi na bukas isang araw. Pero kung di kakayanin ng controlled blasting, pwedeng mano-mano ang pagtatanggal sa naiwang tipak ng bato. Kapag medyo tumino lamang tong ulan at huminto, ay baka basagin namin yung mga ilang maliliit na bato dyan, babasagin na lamang namin para hindi na gumulong pa. Pero sa ngayon, ang tangi lang daw magagawa, bawalan ng mga residenteng manatili sa loob ng 100-meter radius mula sa paanan ng bundok. Ang mga barong-barong na ito sa paligid ng bundok, yung ilan lamang doon sa mga pinakamapanganib dahil nga doon sa peligro na posibleng idulot nung tipak ng bato na nandun sa tuktok ng bundok. Kaya naman yung mga residente na nakatira dito, iniwan na nila yung kanilang ari-arian. May iwasan naman daw ang trahedya kung susunod lang sa abiso ang mga residente. Taong 2008, nasa listahan na ng MGB bilang landslide-prone area ang Barangay Santa Rita. Para sa unang balita, Julius Segovia reporting. Pambasa Kamao Manny Pacquiao, gigil na raw na makaharap ang Mexicanong si Juan Manuel Marquez. 100% raw na ibubuo si Pacman ang kanyang lakas para magkaalaman na kung sino nga ba sa kanilang dalawa ang mas magaling sa boxing ring. Darito ang report ni Maris Umali. Limang round ng punch miss. 2 round na skip rope. 300 sit-ups at 10 push-ups. Simula pa lang pero dibdiba na ang ensayo ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao para sa pagtutuos nila ng El Dinamita ng Mexico na si Juan Manuel Marquez sa Nobyembre sa Las Vegas. Dahil nagsisimula pa nga lamang muli ng kaniyang pag-ensayo itong ating pambansang kamao na si Sarangani Representative Manny Pacquiao. Nasa light o conditioning stage pa lamang siya ng kaniyang training. Ayon sa kanyang coach na si Buboy Fernandez, hindi maaaring biglain si Pacquiao dahil nga medyo matagal din siyang napahinga sa kanyang pagbaboxing at inabot din ng 12 rounds ang kanyang huling laban kay Sugar Shane Mosley. Sinachance muna natin yung stamina niya kung hanggang saan talaga kasi doon nag-uumpisa yung nagkaroon tayo ng mga ubo. Siyempre mabigla, mabinat yung katawan. So kailangan natin na i-light lang muna siya. Alaban ang kanyang pahayag kaugnay kay Marquez na agad sumabak sa jogging pagdating sa bansa. Tama yan, mag-insaya siya mabuti. Nag-insaya rin ako mabuti para magkaalaman sa November 12. Magkakaalaman kung totoo yung mga sinasabi niya. Gusto ko lang masigurado na 100% condition ako. Pero mukhang may mas mabigat pang dahilan si Manny sa kanyang puspusang pag-ensayo. Gusto kong maipakain yung mga sinasabi niya. Ito yung gusto niya mag-rematch kami. So pagbigyan natin
Dahil talagang gustong-gusto niya, noon pa siya sumisigaw. Kung matatandaan, kontrobersyal ang naging pagtatabla ni Pacquiao at Marquez sa kanilang laban noong 2004. At sa kanilang rematch noong 2008, natalo naman niya si Marquez via split decision. Ayos yun para sa kanya. Ha? Alam mo, mas hindi nga ako pressure dito sa laban na to kaysa ibang mga kalaban ko na malalaki. Isa lang naman yung style niya counter puncher lang. Pero hindi pa rin daw magpapatumpik-tumpik ang Team Pacquiao na pinag-aaralan na ng gusto ang mga kahinaan at galaw ni Marquez. Personal na laban na to. Ano yung sabihin pag personal na laban? Mas nakakatakot ba yun? Mas